Samantala, sa kabila ng kawalan ng aksyon mula sa ICI at paghinto ng anumang pagdinig kaugnay ng flood control controversy sa Kongreso, naniniwala pa rin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kailangan pa ring maimbestigahan ang 4.4 billion pesos na flood control project sa Davao at Matina Rivers na anyay maanomalya. Kaugnay nito, sa ombudsman na lumapit si Tino upang irekomendang maimbestigahan ang mga nasabing proyekto. Narito ang kabuuan ng balita. Sa 2025 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., diretsahan niyang pinuna ang korupsyon sa pondo para sa mga flood control projects kung saan ang ilang proyekto kung hindi substandard, ghost projects naman na mas pinalala pa ang issue ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Naging hudyat ito ng pagkakasan ng malawakang investigasyon sa iba't ibang flood control projects sa bansa kung saan naungkat ang sistema ng umunoy sabuatan sa pagitan ng mga government contractors, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at ilang mambabatas na nangungumisyon umano mula sa mga proyekto. Sa kasalukuyan, mayroon ng ilang personalidad ang nilitis na ngayon para sa mga kasong kaugnay ng flood control scandal habang may ilan namang nabalita ngunit hindi na naresolba pa. Nobyembre ng nakaraang taon nang isiwalat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang issue ng higit 4 na bilyong piso ng umano'y overpriced at overlapping flood control projects sa Davao River at Matina River sa ilalim ng distrito ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang mga issue ng anomalya na idulog na daw sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at nahainan pa ng resolusyon sa Kamara, ngunit hindi raw nagkaroon ng anumang investigasyon patungkol dito. Dahil dito, naghain si Tino ng liham at rekomendasyon sa Office of the Ombudsman para ito na ang mangunang magsagawa ng investigasyon kaugnay ng anomalya. 80 contracts ang nakita natin ng mga flood control projects sa Davao and Matina Rivers worth 4.4 billion pesos na tingin natin may mga red flag at dapat maimbestigahan. Ay dinala na natin ito sa ICI. No? Tinanggap nila, ngunit wala nang aksyon na ginawa dito. At in the meantime ay alam natin, nagsara na yung ICI. So hopefully ngayon ay ma-actionan ito ng ombudsman. Ayon kay Tino, batay sa datos ng DPWH at budget documents, mayroong 121 flood control contracts na nagkakahalaga ng 6 billion pesos ang inilaan para sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022. At sa kanilang pagsusuri, 80 kontrata rito na nagkakahalaga ng nasa 4.4 billion pesos ang nakitaan ng red flags at anomalya na kinakailangang imbestigahan. Ang sinuri natin ay mga proyekto sa First District of Davao. So yan yung distrito ni Representative Pulong Duterte noon, 2019 to 2022 ito. No? So 121 contracts ang tinignan natin. Hindi ito yung lahat ng mga project public works contracts sa distrito. May section lang. Hindi pa nga ito lahat ng flood control projects. Ang tinignan pa lang natin yung sa dalawang ilog, Davao River at saka Matina River. May mga iba pang ilog sa distrito, no? So yun lang ang tinignan natin. So limited lang, hindi pa lahat. Pero dito pa lang may 80 contracts, again, 80 contracts worth 4.4 billion pesos na tingin natin questionable. Ani Tino, hindi lamang sa kasalukuyang administrasyon mayroong issue sa flood control projects. Ang iba raw rito, hindi malabong naganap pa sa nakaraang administrasyon. At sa isyong ito sa mga proyekto sa Davao, mayroon anyang responsibilidad at pananagutan si Duterte sa mga ito. Ito yung talakaran, di ba? Sa isang district, mas ang role ng congressman doon ay yung insertions para maipasok. In other words, yung pagpili kung anong mga proyekto yung isasagawa sa kanya at popondohan sa kanyang distrito. Yung flood control, nakafocus doon sa tama lang, no? Nakafocus doon sa mga proyekto under the current administration, pero nababanggit din na nagsimula ito during the previous administration, no? Yung flood control corruption. Tapos nababanggit nga yung sa Davao City mismo dahil napakalaki ng perang nabuhos doon. At kinonfirm yan ng DPWH mismo. If you remember, yung 51 billion figure ay nanggaling sa yumaong Yusek Cabral. No? So sabi natin, dapat siguro may mag-imbestiga rin dito. So nag-inisyatiba na tayo na simulan. Kaya ito yung resulta nun.
Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.